What's up? Welcome back din sa ating channel dito sa TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at yan ay pag-uusapan natin. No? Itong isang general ng PNP na kung saan talaga namang napakainit po niya mga kababayan. No? At ito ay walang iba kundi si General Torre mga kababayan. Okay, so alamin natin sino nga ba si General Nicolas Torre, no, na siyang nagsilbi ng warrant dito kay dating President Rodrigo Duterte. Kilalanin natin at alamin natin kung sino nga ba itong tao na to mga kababayan, no? At syempre ang ating video ngayon ay galing dito sa channel ni John Reps. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, nandyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel, no? Ilalagay po natin yan dyan. At syempre lagi nating sinasabi, no, dito sa ating mga kababayan na nanonood dito sa ating video, always panoorin nyo muna yung video, kunin ninyo yung konteksto bago po kayo mag-comment dyan sa ibaba. Alright? So at syempre palagi nating sinasabi, please don't forget to subscribe at pakilike ang ating video ngayon. Alright? Okay, so kilalanin natin sino nga ba itong si General Nicolas Torre. Let's go! Naging tensyonado ang sandali bago ilipad si dating Pangulong Duterte patungo sa The Netherlands. Iginigiit kasi ni Police Major General Nicolas Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa naghihintay na eroplano. Anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi... Kung gano'n, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw. Yes, sir. Mas naging tensyonado pa ng arestehoy ni Torre si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil sa pinipigilan umano nito ang pagkuha kay Duterte. Giit naman ni Medialdea ay mahina na umano ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be afforded to you. Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Dahil sa mga videong yan na mabilis kumalat online ay maraming taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang nagalit sa inasal ni Torre. Ngunit sino nga ba si Police Major General Nicolas Torre? Makikita lang natin talaga dito na ganun katapang itong si General Torre para gawin niya yon, no, sa abogado mismo, di ba? Si Nicolas de Loso Torre III ay ipinanganak noong March 11, 1970, isang Pilipinong pulis na kasalukuyang nagsisilbing direktor ng Criminal Investigation and Detection Group at nagsilbi din siya noon bilang Regional Police Office sa Davao Region. Nagtapos si Torre ng tagapaglunsad Class 1993 sa Philippine National Police Academy o PNPA. Si Torre ay nagsilbi bilang Provincial Director ng Samar Provincial Police Office hanggang siya ay na-dismiss noong 2019 dahil sa reshuffle. Idiniklara rin siyang persona non grata sa Kalbayog ng Provincial Board sa botong 6 at 3 hindi. Ang dahilan ng lupon ng probinsya ay dahil sa kanyang kabiguan sa pamumuno na labanan ang kriminalidad at pagsali sa isang partisan na aktibidad sa politika noong early election campaign sa lugar. Nang maglaon ay nagsilbi siyang Deputy Regional Director para sa mga operasyon para sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ngunit matapos ang kanyang panunungkulan sa NCRPO ay nare-assign siya bilang Chief ng QCPD. Ngunit ang kanyang tungkulin ay naging kontrobersyal dahil sa pag-host ng isang press conference para sa retiradong patrolman na si PO1 Wilfredo Gonzales na naging viral matapos ang pambabatok at panunutok ng baril sa isang siklista sa Welcome Rotonda. Umapila si Torre sa publiko para sa compassion at crucifying kay Gonzales. Sa madaling salita ay gusto niyang itigil ang mga pambabas kay Gonzales na dating pulis. Ngunit kalaunan ay tila nakapag-isip-isip ito kaya't humingi siya ng paumanhin sa pagbibigay umano niya ng VIP treatment kay Gonzales.
Inakusahan din si Torre ng abogado ng siklista na si Raymond Fortun na nag-text umano siya sa abogado na ibasura ang kaso laban kay Gonzales. Ang ginawang ito ng pag-text sa abogado ng siklista ay binanggit ng abogado sa publiko. Ngunit itinatanggi nito ang akusasyon. Ngunit sa huli, dahil sa kahihiyan at alam niya sa sarili niyang may nagawa siyang mali, ay naisipan na lang nitong mag-resign bilang hepe ng QCPD. Kaya't pinalitan siya ni Brigadier General Rederico Maranan. At ilang buwan ang nakalipas, siya ay na-reassign muli sa Davao Regional Police Office noong June 16, 2024 bilang acting director at doon ay nangako siyang ipapatupad niya ang 3 minutes response na nagawa umano niya sa QCPD. Nagawa namin sa Quezon City ang 3 minutes response. So I'll be trying to replicate it here we can achieve na pag kayo ay nagdial ng emergency hotline number namin, we can be there beside you within 3 minutes. Kilala din si Torre sa pangunguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy mula sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City dahil sa pagbarikada ng mga pulis na nagresulta ng standoff. Ngunit kalaunan ay voluntaryong sumuko si Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang pagdinig sa Senado, napilitan si Torre na aminin na naghukay sila ng butas sa KOGC kung saan nag-hire umano sila ng mga inhenyero at arkitekto na pinasuot nila ng uniforme ng PNP para makapasok sa lugar. Matapos maaresto si Quiboloy sa pangunguna ni Torre, siya ay itinalaga bilang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group at siya rin ang inatasan upang ipatupad ang warrant of arrest ng ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang kanyang extradition sa dahig noong March 11 na sa araw ding yun ay birthday pala ni Torre. Naging matindi ang mga banta o pambabas kay Torre sa social media dahil abusado umano ito at astang makapangyarihan, pero ayon kay Torre, Well, social media ho yun, ay okay lang ho yun. Ang sa akin, I take it as a positive affirmation na buhay ang demokrasya dito sa Pilipinas. At yan ang gusto natin, na lahat ng mga Pilipino ay free na makapag-express ng kanilang damdamin at ang kanilang mga saloobin, ng kanilang mga kuro-kuro, as long as it is done within the bounds of the law. Okay lang po yun. No? Sinabi rin niya na base sa plano ay tanghali pa sana ililipad si dating Pangulong Duterte patungo sa dahig sa the Netherlands, ngunit inabot na ito ng hating gabi dahil sa mga obstruction of justice. Inabot talaga ng hating gabi. Dapat nga ang plano nun is after ng pagka-aresto, diretso sa airport, diretso sa the airlift wing, presidential airlift wing, at diretso na sa aeroplano. Pero ang daming requirement, ang daming hiningi. So, we went over, ibinigay ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Okay. So, okay lang, na-delay tayo. Hindi ba naging obstruction of justice po yung mga ganong delaying tactics? Talaga, obstruction of justice, inimpose ko na talaga ang dapat gawin. Tama po yun, sir. Kaya nung mga alas 10 na talagang mag-alas 10 na, binigyan ko ng ultimatum si Secretary Medialdea, CES Medialdea na umalis na at huwag na tumigil sa aking mga ginagawa para matapos na ang pag-serve ng warrant. Yung pala yun. Kaya medyo nagtagal sila, mga babayan. No? So, parang anong nangyari, dinidelay nila ng dinidelay. No? Hindi natin alam kung anong reason at anong dahilan kung bakit ganon, no, na dinidelay nila yung pag-aresto o paghuli dito, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, 'di ba? So hindi natin alam kung anong ginagawa, no, yung strategy, no, ng kampo ng dating Pangulong Duterte, lalo't nandun nga yung kanilang abogado, 'di ba? At mapapansin natin doon sa mga nakaraang video, hindi rin pinapasok si BP Sara at yung ilang mga senador, si Senator Bongo. Diba? So, hindi natin alam kung ano yung naging strategy nila doon sa kabilang side. No? Ano masasabi ninyo dito sa video na to, mga kababayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and hell.